Good morning. Meron po tayong mga request, items for prayer. Itong panalangin po natin. Let's pray for Brother Reggie's safe trip tomorrow. Ang araw, may pabalik na po sa kanyang trabaho sa Singapore. And the following day yata si Brother De La Cruz sa Tuesday po. Sa Tuesday. So, alis po yung mag-ama sa pabalik sa kanyang trabaho. Mauna si Brother Reggie, bukas, isang araw. At susunod naman po si Brother De La Cruz. And please pray also for our safe trip. Papunta po ng namin. Panalangin po natin na maging ligtas ang pagbibiyahe at maging matagumpay yung event. Nag-start po yan ng Webes ng gabi. Hanggang linggo na po yan. Panalangin po natin na marami sana makadalo. At higit sa lahat, sana marami po kaabot sa kaligtasan. Sana po maraming save. At panalangin po natin dahil sunod-sunod po yan, pagdating natin dito ng the following week, simula na rin po ang ating evangelistic meeting pagdating po ng Wednesday. So sunod-sunod na gabi na yan, Wednesday, 25, Thursday and Friday, papahinga lamang tayo ng Saturday. Ganun pa rin po ang ating theme pagdating ng Sunday, evangelistic pa rin. So pray po natin na magkakaroon po tayo ng mga bisita. Pag-invite po tayo. Pag-anyaya po natin pag gabi-gabi na pagtipon po natin. At panalangin po natin na sana po ay marami rin po ma-save. Marami tayong mga ma-invite dito po sa ating ilang araw na evangelistic meeting. So yun po lamang, at maya po, balik po tayo. Alauna, magdalangin ng mga verses na may word na righteous. Pag pong righteousness, tapos na yan, last month pa yan, So, righteous na ho tayo ngayon. Parang magkapatid yan eh. So, tapos na si righteousness, nasa righteous na po tayo. Okay, po lamang. Let's turn your Bibles to the book of Proverbs, chapter 22, verse 6. Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Another verse, it was Deuteronomy chapter 6, verses 6 and 7. Ay po yung nasa tinatalakay pa rin po natin na aralin, child training. Deuteronomy chapter 6, verses 6 and 7, and these words, which I command thee this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. I wonder kung sino po, kung ilan dito sa atin ang nagagawa yan. Sino po ang nakakaganap niyan sa kanya-kanyang mga pamilya at mga anak? Bibili ng Panginoon, ang kanyang salita ay tuturo natin sa ating mga anak. Pag tayo ay natutulog, bumabangon, naglalakad o naglalakbay, nakaupo, o naman ang ating ginagawa, paminsan-minsan ay na-discuss natin sa ating mga anak ang salita ng Panginoon. Sino po nakakagawa niyan? Ano ba? So, ipanalangin po natin, at bukod sa ipinapanalangin, gawin po natin, alam niyo po, binabala ko po na minsan, magkakaroon tayo dito sa ating simbahan ng tinatawag na katekismo. Alam niyo po yung ginagawa ng mga Katoliko, I don't see anything wrong with that. Ngayon po ating mga paniniwala, ituturo natin sa ating mga anak. Alam niyo po ba na it takes only one generation, at yung po mga naunang mga simulain, yung mga naunang generasyon, nakakalimutan. I remember a church where I studied, pagkamatay lamang ng pastor, ng simbahan na yun,
Eh, all of a sudden, ang simbahan, nag-iba na ng kanilang paniniwala. So, maraming nangyayaring ganyan. Ang problema po, kasi, hindi na ituro sa mga younger generation ang mga tamang aral. Kaya napakahalaga ang simbahan. Meron pong pinangahawakan na confessions of faith or articles of faith. At bukod sa meron pinangahawakan na ganyan, naituturo din po yan. Ano? Kaya ang akin pong panawagan sa mga magulang na narito, siguro sa halip na scripture reading lamang ginagawa natin sa ating mga family worship o family altar, dagdagan na natin yan ng question and answer. Ano? Magandang method yan ng pag-educate sa mga bata. Question and answer. Bakit tayo baptist? Diba? Bakit tayo baptist? Bakit kailangan na magkatawag-tawag ang Panginoon? Hindi ba po pwede na pag-desisyon ng tawag ng Diyos na ligtas na lang tayo lahat? Hindi ba po pwede yun? So, hayaan po natin sila na mag-isip. Ano? At sa mga ganyang methods na hasa ang kanilang mga utak na mag-isip. Hindi lamang na lahat ay susubo sa kanila. May exercise ang kanilang mga isipan. Ano? At hindi po lamang yan ang ating maaaring maituro sa ating mga anak. Pati na rin po ang mga kagandahang asal, godly character, maituro natin sa ating mga anak. Huwag tayo maniniwala sa sinasabi ng iba na walang specific na paraan ng pagkatrain. No? Kapag tinanong natin mga psychologists, tinanong natin mga psychiatrists, walang absolute sa mga yan Ano, ang kanilang pamantayan ng kanilang pagtuturo ay parating situational. Ano, depende, parating depende. Pero ang Biblia, mga kapatid, puno-puno ito ng absolute. Ang mali, ang tama ay tama. At huwag nating sabihin na ang Biblia malabo pagdating sa area ng pagtuturo sa mga bata. Hindi ito vague. Hindi ito cloudy. Instead, Bible is very direct. It is specific on how children should be taught. At yun po dapat na nagagampanan ng bawat magulang. Dahil una sa lahat, ito po ay nakaatang sa balikat ng mga magulang. Hindi ito nakasalalay sa Sunday school teachers. Hindi ito nakadepende sa kanilang mga public school teachers. Hindi ito nakaatang sa yaya. Ano? Hindi ito nakaatang sa nakatatandang kapatid. Ito po ay God-given responsibility sa mga magulang. And parents are accountable. The teaching ng Bible is train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So, naisipan ko po mga kapatid na napapanahon na. In fact, medyo huli na sa panahon. Ito po yung ating natatalakay. Dahil hindi ho tayo aantay ng panahon. Ang ating po mga bata ay napakabilis ng paglaki. Hindi ho natin namamalayan. No? Ilang panahon lamang ang inantay. Ang ating po mga anak naglalaki na ngayon. No? Last Sunday, ilan yung binaptize natin? 4, puro YP. Dati mga ano lang yan. Mga uhugin lamang yung mga yan. Ano? Mga nakasalawan lamang yan. Pero ngayon, mga dalaga na, no? Nasinapanan. So, let's pray for ourselves and let's pray for our children na magampanan po natin ang ating tungkulin sa kanila. Pandigan po ang ating responsibilidad. We have a God-given order. Merong banal na tungkulin na galing sa Panginoon. At pangalagaan ng ating mga anak to nurture them in the fear of the Lord. Remember the verse in the book of Ephesians chapter 6, no? So sabi doon, parents, provoke not your children to wrath, but rather nurture them in the fear of the Lord. Palakihin ang mga bata na may takot sa Panginoon. Nurture them in the fear of the Lord. Nakakalungkot ng ating mga anak, hindi ho mga God-fearing kung lang yan. Lalaki ng mga walang takot sa Diyos. Alam niyo ba ang isang complaint ng Panginoon sa tao, ano?
Romans chapter 1, hindi, bukod sa people are unthankful, according to the Bible, there is no fear of God before their eyes. Hindi mo makikita ang takot ng tao sa Diyos. Sa kanilang paningin. Hindi mo mababadaan kung may takot sila sa Diyos. And primarily, who is the culprit? Ang culprit po ay ang mga magulang. Dahil ang unang pagpapakilala sa Diyos, ang unang pagkakakilala ng mga bata sa Diyos, nakadepende yan sa kanilang pagkakakilala sa kanilang mga magulang. They see God as they see their parents. Kumbaga yung unang mga ideas nila tungkol sa Diyos. Although yung complete information about God can be read from the Bible, pero yung mga unang mga idea nila tungkol sa Diyos, yung kanilang pagkakakilala sa kanilang mga magulang. Merong authority, merong sinusunod, merong Diyos na sinusunod, at yan, nasasalabi nila yan sa kanilang mga magulang. Kaya mabigat, ang responsibilidad ng mga magulang. So, tayo po mga magulang, we are constantly training our children. Whether you are aware of it or not, every day, we are constantly training our children. Whether right or wrong, paano po nangyayari yan? By virtue of your position. Kasi tayo mga magulang, dahil tayo yung magulang, naturally, tayo po nagiging pamantayan nila. Tayo po kanilang nagiging pinagkagalingan ng kanilang instruction, whether by what we say or by what we do. Kaya meron kasabihan na action speaks louder than words. Not only action, including our inaction. Kung may gawin ka, diba, meron commercial dati sa TV na ang ginagawa ng matanda, ay nagiging tama sa paningin ng bata. Diba? Meron kanyang kasabihan, action speaks louder than words. Or, your action speaks so loud, I cannot hear what you say. Kasi may mga pagkakataon na pangaral tayo ng pangaral, pero yung pangaral natin, hindi naman natin ginagawa. Diba? Kaya yung pangaral natin, nawawalan ng saysay, kasi nga, kinokontra ng ginagawa mo. Kaya tuloy, sinabi na, your action speaks so loud, I cannot hear what you say. Kahit anong kasasabi mo na ganito dapat gawin, hindi ko naman nakikita sa'yo. O mali ang ginagawa mo, kaya parang walang meaning yung mga sinasabi mo sa akin. I cannot hear what you say. So every day, we parents are training our children right or wrong. By virtue of your position as parents, tayo kanilang leader. Tayo kanilang tinitingala. Kahit sa simbahan, ganyan di ba? Sa church, sino kinikilalang leader ng mga bagong member? Di ba yung kanilang nadatnan sa church? Kung sino yung kanilang nadatnan na nandito na nauna sa kanila, whether they like it or not, or you are aware of it or not, tinitingala ka niya, they look up to you. Kasi ikaw ang nauna Nauna ka sa kanila, sa simbahan. Kaya kapag ganyan ang mga actuations natin, ganyan ang mga ginagawa natin, na-observan nila, napapatulad din sila kasi ikaw ang nauna Kaya ingat tayo, hindi lamang sa simbahan, applicable yan, pati sa tahanan, applicable po yan. So we parents are constantly training our child. Okay? Simply because you are in the position of rulership, your child will receive his direction from you, right or wrong. If a child is rude, kapag ang bata bastos ang ugali, he is rude. What else? Selfish, inconsiderate. Alam nyo kung bakit nagkaganyan? Because he is trained to be that way. Minsan may mga bata na parang walang manners. Alam niyo po mga kapatid, baka man naniniwala po tayo na inherently, ang bata ay naroon po tinatawag na sinful nature. And a child naturally will behave, a natural inclination ng bata is to behave na naka-inclined sa dikta ng kanyang sinful nature. Pero mga kapatid, pwede palang makontrol yan. Pwedeng
Hindi mo naman totally talaga mawawala yan, pero you can control that. And parents must not allow their children to behave according to the dictate or to be controlled by their sinful nature. That's why parents are there to serve as the what? As the external control. As I said, tayo po mga magulang, tayo po ang magsisilbing external control sa ating mga bata. Dahil yung internal control ng mga bata, mahina pa sila dyan. Mahina pa sila sa internal control, yung tinatawag na self-control. So, ang control manggagaling sa labas. At sino yan? External control. Parents. Hindi dapat hinahayaan mga bata na kung anong maisip nila, maramdaman nila. Dapat pinapagana nila o pinapairan nila. Ang mga bata, by virtue of their sinful nature, natural na selfish yan. Diba? Natural na makasarili yan. Natural na rude yan. Natural na inconsiderate yan. Pero mga kapatid, pwede po palang mawala yan. Depende sa Depende sa training. Kapag nakita mo ang anak ko hindi pantay sa paghahati ng pagkain. Bigyan mo ng pagkain. Paghati-hatihan niya yung pagkain. Iba minsan yung mas nakatatanda, yan? Kapag lamang. Magulang yan. Tama na yan. Pukutusan kita. Tanda ako sa'yo. Pagkasa ka na dyan. Diba? Natural sa bata yan. Hindi mo dapat tinotolerate ang magulang yan. Dapat yan, kinokol ng atensyon. As I said, magandang paraan para maging fair. Matutunan ng bata yung maging fair, Maging wise tayo. Diba? Bible, nagtuturo ng maging wise tayo. Sino mo sa anak mo sige, ikaw ang matanda, ikaw ang manganay, ikaw ang maghati. Pero hindi ko ang unang pipili, ikaw ang huling pipili. Pinaghahatian din yung pagkain. So ngayon, yung matanda, siya maghahati, mapipilitan siya ngayon hatiin ng patas yan, dahil siya ang huling-huling pipili. Diba? Matututunan niya ngayon yan. So mga kapatid, yung palang pagiging rude, pagiging inconsiderate ng bata, pagiging makasarili ng bata, kaya pala nagkakaganyan yan. Napabayaan siya magkaganyan, na-train siya, hindi na-train. Hindi mo naman siya tinetrain, pastig din na, sige, anak, ganito mang lalaki. Hindi gano'n. Isipin mo na na-train, yung unti-unti, nare-reinforce siya sa ganung maling behavior dahil napabayaan. Napabayaan siya. Nobody called this attention. He got away with this bad behavior. Kumbaga, nakita mo mali ng ginawa, pinabayaan ng magulang. Pagaman natin, which, under normal condition, under normal situation, dapat sinasaway mo na yan. Pero sa maraming pagkakataon, the child gets away. Nakakaligtas. Di ba nangyayari sa atin yan? So, minsan, nakita mo mali na ginawa ng anak ko hinayaan mo lang. Nangyayari yan, hindi. Di ba sa maraming pagkakataon, nakakaligtas yung bata? Napabayaan lang natin. Maliho pala yan, mga kapatid. Nakita mo na mali, and then you did nothing. So, this morning, mga kapatid, today, we will be talking about negative training. So, negative training. Magiging paulit po ako ngayon. Magiging paulit-ulit ako. Dahil alam ko po na through repetition, we learn. At meron po dalawang uri ng negative training. The first kind is negative training by default. This is when you do nothing. You just ignore your child's negative and bad behavior. Yan ang tinatawag na negative training by default. Wala kang ginawa. Wala kang action. Wala kang effort. So that is negative training by default. And more dangerous than this one is the overt negative training. Ito ang mas delikado, yung pangalawa. Overt negative training.
Kumbaga ito, delikado na ito eh. Kung wala kang ginagawa, i-ignore mo lang yung maling ginawa na anak mo. Pero mas delikado po itong pangalawa. Paano ba nangyayari itong negative training by default? So, meron po mga ilang sitwasyon, ano, kung paano ito nangyayari. Isa-isahin po natin. So, no parent intentionally teach or train their children negative characteristics. Wala akong magulang na sasadyain niyang turuan ng mali ang kanyang anak. Right? Wala akong magulang na gagawin yung sasadyain niya. Pero alam niyo po ba mga kapatid na napakadaling ma-reinforce sa bata yung negative behavior. Bakit mga kapatid? Because of his sinful nature. Because of his sinful nature, kapag ka merong bagay na mali siyang ginawa and you did not call his attention, mabilis siyang nare-reinforce doon, mabilis siyang nasasanay doon, mabilis siyang na-adapt yun. Kunyari, gumawa siya ng mali, hindi mo siya pinuna, tumatanim sa isip ng bata na wala naman siguro mali, kasi wala namang kumali. Wala siguro mali. Kaya ang bilis ma-reinforce sa kanya yan. Pero yung positive traits, positive training, ako, ang kailangan dyan, mga kapatid, ay matinding consistency. At kalimitan, dito tayo nag-fail bilang magulang. Lalo kapag occupied ka sa trabaho, occupied ka sa ibang duties mo, busy ka, kahit meron ginawang mali ang anak mo, nakakita mo, araw, hindi mo na lang yan. Tuloy ka pa sa ginagawa mo. You are being what? You are being inconsistent. Sa positive training, mga kapatid, ang kailangan ay matinding consistency. And consistency pays. Dahil kapag consistent tayo sa training, our children learn faster, matures earlier, and will require less what? Less correction. Madali silang mag-mature. Hindi na sila parating maya-maya, correct? Dahil consistent ka eh. Pero kapag ka-inconsistent ang magulang, yun ang nangyayari. Parating mong kinakailangan nananawa eh. Kailangan parating kang binamala at saka sisigaw sa anak mo. Ano? Lalo pa pagka magulang eh, mahilig lang magbanta. Gawin mo ito, o kaya, ito gagawin ko. Sige, gawin mo yan. Sana lang. Gawin isa na lang, hindi naman dumarating. Isa pa, ganun isa pa, hindi pa dumarating. Ayong bata, pinaglalaroan ka lang. Ano? Pinaglalaroan ka na lang bata sa kanyang pagsunod kapag ka ang magulang ay inconsistent. Kapag hindi mo pangangatawanan yung sinasabi mo isa na lang, huwag mo na lang sabihin. Natetrain siya. Ano? Natetrain siya in the negative way. Kaya maganda pa, huwag ka na lang magsalita ng mga mga pagbabanta, hindi mo naman tutuparin. Okay? So, parents do not intentionally teach or train their children negative characteristics, yet it is very easy to train a child in negative and undesirable behavior patterns because they reinforce his natural inclinations. Simply by ignoring your child in his bad actions, pag in-ignore mo siya, mabilis siyang nare-reinforce maling behavior pattern. Why? Because of his sinful nature. Mabilis niyang ma-adapt yun. Pagka walang nagkulang kanyang attention, dahil ginawa niya, mabilis niyang ma-adapt yun na tama siguro ginagawa ko. Walang correct eh. Tama siguro ito, walang nagagalit. Tama ito. Ang bilis niyang ma-adapt yung ganung paniniwala sa isip niya na walang mali sa ginagawa niya. There seems to be nothing wrong. Nagagalit eh. Okay? So, when parents simply do nothing, the child is trained to think that whatever he wants to do is alright. And this inaction is negative training by default. So, let's talk first of all about negative training by default. Number one, parents are training their child when they ignore his negative behavior traits. So, isang paraan yan kung paano po nangyayari ang negative training by default. Parents are training their child when they ignore
is negative behavior traits. Karaniwan, nangyayari ito kapag magulang, they are guilty of the same. Kunyari, ang anak natin, meron bad manners sa pagkain. Ano ba mga bad table manners? Alam mo kayo mga bad table manners? Yung nagsasalita, puno-puno yung bibig, no? Di maganda nga niya. Halos nagtatalsay ka na, lumuluwa na yung aning sulit sa nagkukwento, no? Parang unggoy na puno-puno itong, ano? Kapag ka magulang, ganun, mahirap kumakorek na dahil guilty niya. Ano ba mga bad, doon na lang sa table manners. Kumakain na nakataas ang paa. Sa iba, parang ano yan parang ano yan Malahing Koreano. Malahing Koreano. Malahing Koreano, no? Sa probinsya, marami na, di ba? Mga bangko pa kasi, mga bangko, ano? Kumakain, nakataas ang isang paa, ano? Eh kapag ka magulang, guilty of the same, mahirap mong panahin yun kasi they're guilty of the same. Ano? So, ano gagawin mo? Yung normal na lang. Ano? Kung makahigog ng sabaw. Parang pati langaw, masisikot. Ano? And kapag ka magulang, you're guilty of the same, parang you tend to just ignore. Kasi, ganun na ginagawa mo Ano? So, isang aspeto lamang yan. Pero maraming application yan, ano? Kapag ka magulang, you are guilty of the same, mahirap mong ano, kaya so kung anak mo, yung mga pinagpalitan ng damit, itabi. Ikaw din magulang, ano, pagkahubad mo ng damit ko, tapon lang mo saan. Diba? Nandiyan lang sa sala. Pagdating ng bahay, sabay sipaan ng sapatos. Diba? Tapos, sabi mo, anak, yung sapatos mo, sabi mo, ikaw na magulang, ganun din pala. Pagdating mo ng bahay, sipahin mo lang yung sandal mo, sapatos mo. So, mahirap ituturo sa bata kasi ang magulang, guilty ka rin ng gano'n. Ano? Sabihin sa'yo ng anak mo, be a good example. So, what else? Pangalawang sitwasyon, ano? Paano po nangyayari ang negative training by default? First, when parents ignore his negative behavior traits. Pangalawa, when parents do not enforce even those standards by which they live. Ulitin ko, no? When parents do not enforce even those standards by which they live. Kapag ang mga magulang, meron silang pamantayan sa buhay, kahit mismo yung prinsipyo nila, hindi nila i-enforce sa mga anak nila. Halimbawa, sa prinsipyo natin, ano, yung sa halimbawa, ano, yung practice natin ng pag-gising ng maaga, magpapahalaga sa pag-gising ng maaga. Maganda yun yung nagpapahalaga ka sa early rising kasi ang Bible ang tuturo niyan So, huwag tayo masyadong maibigin sa tulog. Di ba, tinuturo ng Proverbs siya? Bakit daw maraming nagiging mahirap? Maraming tao ay naghihirahos. Dahil sa malapit na pag-ibig sa tulog. Di ba, may mga verse sa Bible sa Proverbs sabi na, yet a little sleep, yet a little slumber, yet a little folding of the hands to sleep. Sabi ng Bible, so shall your poverty come unto you. Kapag ang tao po ay maibigit sa tulog, may oras na ng trabaho, tulog pa rin ang tulog. Ano? Walang mangyayari. Tulad siya ng Biblia sa sa bisagra. Yung bisagra ng pinto, balik-balik. Ang Bible hindi ho sumasang-ayon sa pagiging maibigin natin sa tulog. Tsaka kapag kami pinapagawa ang Bible sa mga Bible characters, ang Panginoon, parating early. Makapansin niyo, when God would instruct someone to do something, they always do it early. And Abraham rose up early in the morning. They rose up early in the morning. Parati silang maaga gumigising. Ano? Ganun din, di ba? Meron kasabihan na early bird
catches earlyworms. Sila yung mga nauna. Anong mangyayari sa hanap buhay mo? Kung alas 11 ka nagigising, alas 10, half the battle is done. Kumaga, kalahati na ng labanan, tapos na. Naubos na yung customer, kalahati na yung naubos. Ano bang customer? Nakuha mong customer, kaparis mo rin ng mga night people, mga panggabi. Bibihira naman yan. Kasi mostly, mga tao talaga, maagang nag-aasikaso ng kanilang mga kabuhayan ng buhay. So, kapag tayo mga magulang, meron tayo mga pinapahalagahan, yung mga prinsipyo sa ating buhay. At kapag tayo mga pinapahalagahan natin, mga prinsipyo sa ating buhay, hindi natin nare-reinforce sa ating mga anak, hindi natin ituturo. That is negative training by default. Bakit ba nangyayari yan na hindi na natin nare-reinforce? Bagaman ikaw, pinapractice mo. Ang anak mo naman, hindi mo naman ini-instill sa kanila, hindi mo pinagtitibay sa kanila. Kunyari, principle of tithing. Pinapractice mo, pinapamuhay mo yan. Yung maganda, i-enforce mo rin sa mga anak mo yan. Kahit anong dumating sa kanila, may magbigay sa kanila ng 100 pesos o 200 pesos at that early na kanilang edad, magandang napapractice na nagbibigay yan. Biblical principle yan eh. Huwag natin sabihin na, teka muna, hindi naman tayo under the law. Yan ang pangangatwira ng gabi. Hindi naman tayo under the law. Alam niyo po ba na before the law, may tithing na? Kaya naman dumating ang law. Diba, during Moses' time? But even before Moses, Abraham practiced tithing before Melchizedek. Nagbigay siya ng tithe. Even Jacob, sabi ni Jacob, Lord, if you will prosper me, lahat ng pagpapalang ibibigay mo sa amin, ibibigay ko ikapu ang lahat ng mga ipagkakalog mo sa akin. At dahil sa napakainam na practice yan, na prinsipyo sa pamumuhay, mga kapatid, pagdating ni Moses, in-incorporate yan sa law. At hanggang ngayon sa New Testament, pinapractice pa rin yan. New Testament tayo. Matthew 23 verse 23 and Hebrews chapter 7. Hanggang ngayon, ang Panginoon, He still receives tithe. So maganda po mga kapatid, na i-reinforce pa rin natin yan sa ating mga anak. So kapag hindi natin nagagawa yan, we are training our children by default. So, maganda na yung mga principles that we live by na-reinforce natin sa mga anak. Napakaganda po niyan, mga kapatid. Pero bakit pagka minsan hindi po natin sasagawa yan? Siguro ito mga kadahilanan. Minsan, ang mga magulang masyadong occupied. Occupied ka sa iyong mga responsibilities, occupied ka sa trabaho mo, na hindi mo na nabibigyan pansin, ang pag-train sa iyong anak. Kapag isip mo, engross na engross, kwenta ng kwenta, compute ng compute, o isip ng isip, plano ng plano. Kahit nangyayari na sa harapan mo, hindi tama, hinahayaan mo lang. You are being inconsistent. You are training your child by default. Ano pa? Kapag siguro, ang bata talagang pasaway, ano minsan ang nagiging attitude ng magulang? Ay, nakakapagod na. Siguro ito yung nagganyan na. Yung saway ka ng saway, kumating ka sa mundo na, ayaw ka na, pagod na. Sa saway. Kumantong na kayo sa ganyan. Yung, atin lang sinasaway, hindi naman sakikinig. Hayaan mo na nga lang. Kumabot na ba kayo sa ganun? Napagod na kayo. Tapos nga naman, yung mga napagod na. Ayaw ko na saway. Hindi naman pinulungan. Tama na nga yan. Nakakapagod. Ayaw ko na. Subo na ako. Mga kapatid, walang blessing sa mga sumusuko. Kailangan talaga consistent, tuloy-tuloy po. At kapag naging consistent tayo, kaya nandun po ang pagpapalak sa consistency. Or, ano pa naging dahilan? Bakit hindi natin nare-reinforce ang ating mga standards?
Palagay nyo, ano ba? Bukod sa napagod ka na, o baka abala ka, occupied ka with your, ano mga pinagkakabala mo, masyadong puno-puno isip mo. Hindi mo na ine-enforce ang mga principles mo sa buhay. Ano? O napagod ka na. Ano ba mga maaaring nagiging dahilan? Palagay ninyo. Ito ang sa pang dahilan. You are lazy. Pagod ano ka? Tamad. Tamad ka lang. Nakikita mo right before your eyes. Ang mga hindi tama. Pero tamad ka magsalita, tamad ka mag-exert ng effort. Walang blessing yan, kapatid. Ano? Walang blessing sa katamaran. Kaya ano nangyayari, mga kapatid? Maraming sitwasyon, maraming pagkakataon na normally you would correct a child dahil sa ginawa niya. Pero ano nangyayari? You simply let the child get away. Nakaligtas siya. Nakakita mo yung bata, may sinapok. Takbo yung manok mo. Bakto kasi may sinapok. Umindi ka lang. Loko talaga ito anak ko. Ganun ko na lang. Yun lang. Loko talaga ito anak ko. Sige, ngiti ka lang. Anong ginawa mo? You simply let your child get away. Ng bugbog, o ng bato, o merong sinaktan, tapos umindi ka lang. Ang inak ko talaga, grabe, tigas ang ulo. Pero hindi mo naman kinulang attention niya. Diba? Ano dapat ang ginagawa, mga kapatid? Right then and there, dapat kinukurat yan. Amen? Pag nakakita mo na meron siyang hindi tama na ginawa, right then and there, huwag mo nang palilipasin yan. Pagpitan mo ang galang anak mo, kausapin mo, hindi tama yung ginagawa. Kung kailangan ng corporal punishment, gamitan po natin. Kung kailangan niya masaktan. Diba sabi ng Bible, wrath and reproof gives what? Gives wisdom. Ano nagbibigay ng unawa sa bata? Wrath. And then, samahan mo ng reproof. Proverbs, anong verse yan? Proverbs 29 verse 15. The rod and reproof gives wisdom. But a child left himself brings his mother shame. Nagbibigay kahihiyan sa kanyang ina. Pero nang magbibigay unawa, karunungan sa bata, ang saway, ang pamalo at saway. So sabihin mo lang anak mo, ay, loko talaga itong anak mo. Kasi naya pa lang. So mga kapatid, kapag merong hindi tama, ginawang ating anak, right then and there. Kung kailan nangyari yan at kung saan nangyari, i-correct na agad yan. Para may inculcate sa isipan ng bata, mali pala itong ginawa ko. This is not acceptable behavior. This is not an acceptable attitude. This is not an acceptable behavior. Kapag ang anak mo sumagot ng pabalang, huwag mo lang hayang palipasin yun. Right then and there, you call her attention or his attention. Hindi mo hindi tama na sumasagot ka ng ganyan ng attitude. Ano? Diba? So how often do we allow our child to get away with an action or attitude for which we would normally correct him? So dating hayaan yan. So mga kapatid, training requires consistency, and consistency pays. The more consistent you are, the more your child will become trained, and the less frequently you will need to correct him. Bakit? Yung umpisa pa lang, consistent ka na. Ano? Kaya pabilis siya nagmamature, pabilis siya natututo, ano? Kaya pabilis siya nagiging less ang mga kailangan for correction. Pangatlo, paano pa nangyayari ang negative training by default? Default training is often the result of leaving correction to someone else. So, when we leave correction to someone else,
That's also negative training by default. When we leave correction to someone else, ano po nangyayari yan? Pag yung tatay, tinuturo na lang ang nanay. Sige, ikaw na bahala. Bahala ka na dyan. O nanay, si ano, yung anak mo, ito ginawa. O nanay, ito mo yung anak mo, ganito ginawa. Pag yung tatay, lahat, dinilipat ka sa nanay ang pagdidisiplina. Pero nasa harapan na niya. Diba? Nasa harapan mo na yung pangit na nangyari. Dapat kinokorek mo na dahil nasa harapan mo na. Ano tinuturo mo pa? Sumbong kita sa nanay mo. Sumbong kita sa nanay mo. Ay, si ano mo ginawa? Ano? That's negative training by book. Minsan, ganun din na nangyayari sa nanay. Ano? Nasa harapan na niya, dapat na niya kinokorek. Anong ginagawa pa? Sumbong kita sa mama mo. Sumbong ka sa tatay mo. Di ba dapat siya mismo na nakakita, nasa harapan na niya, in-address na yun, correct? Dapat in-address na niya yun, nasa harapan na niya. Huwag na niyang isasalin pa sa asawa niya, huwag pa niyang hihintayin yung asawa niya. Ano? O minsan, sinasadya talaga ng nanay para yung kanyang asawa, kumilos. Kasi parating nililipat sa kanya pagdidisiplina. Sinasadya ng nanay na wala siya gagawin, para yung tatay yung asawa niya, mapilitan na siya ang magdisiplina. Muli yun. Alam niyo po ba, kapatid, na mas maganda kung parehong nire-reinforce ng isa't isa ang pagdidisiplina ng bawat isa. Maling-mali yung kapag ka nagdidisiplina yung isa, biglang kontrahin yung isa. Yung mga, didisiplinahin ng tatay. Tapos yung nanay dyan, huwag naman masyadong masakit. At naman ganyan ka magdisiplina sa anak mo, konting kibot ng anak mo, papaluin mo, konting kibot. Grabe ka namang mamalo sa anak mo. Kung meron kang disagreement sa ginagawa ni Mr. mo, huwag mong sabihin sa harapan ng bata. Pag-usapan niyan in private. Pero yung right and then and there, discipline, kinokontra mo, naku, ang pangit na resulta niya. Ano? Andiyan agad yung lola, huwag yung makapagpapit. Ako. Sinanay lola naman ang pagpapit. Mas maganda ho kung lahat ng mga nakatatanda nagtutulong-tulong na